Idinetalye sa Senate hearing kahapon ang umunay modus sa pagpupuslit ng bigas sa bansa. Base po sa salaysay na dalawang testigong hawak ng Department of Justice. At sa sistemang ito, tila may namumuo ng rice cartel na kumukontrol sa bentahan ng bigas. Balita natin ni Lia Manyalak del Castillo. Kumbinsido ang NBI na si Davidson Bangayan ay may alias na David Tan. Kaya tutumbukin ngayon ng NBI at DOJ kung si Bangayan ba ang David Tan na itinuturong nasa likod ng big-time rice smuggling. Itukuyin ng husto yung kanyang mga activities para sa mga posibleng pag-file ng kaso. Kasi nga ang importante dito ay ma-establish na involved siya doon sa sinasabing smuggling. Sa pagdinig ng Senate Committee on Food and Agriculture, binunyag ni DOJ Secretary Laila De Lima na meron na silang dalawang testigong tinukoy si Bangayan bilang si David Tan na ka-deal nila. Hindi pinangalanan ni De Lima ang dalawang testigo pero nagsumite na raw sila ng affidavit sa NBI. Batay sa kanilang kwento, nadiskubre ng DOJ ang modus sa pag-smuggle ng bigas. Ang siste, ipopronta sa bidding ang mga farmers cooperative bilang dummy. Maglalagay daw ng 10 pesos na komisyon kada bag ng bigas para sa cooperative na mananalo sa bidding. Dadagdagan ito ng 3 pesos kapag napirmahan na ang transaksyon. Bukod dito, may 20 pesos din sa kada bag ng bigas for importation bidding, kapalit ng pagpayag ng mga co-op na magamit sila bilang front ni DT. Ibinunyag din na nire-recycle o paulit-ulit umanong ginagamit ang import permit, habang ang ilan sinosobrahan ang karga at idene-deliver sa mga nakausap ng bibili ng bigas. Sa modus na ito, tila may namumuuraw na rice cartel sa bansa na nakokontrol ang bentahan ng bigas. Tinitingnan din namin yung mga possible existence of cartels na pwedeng makasuhan, yung mga combinations in restraint of trade o mga monopolies. Ito mga financier na ito, kung i-analyze natin ng husto yung mga nagiging modus nila, dahil gusto nga nilang maka-corner for purposes of profit, tinitingnan natin kung sino pa mga personalidad ang mga kasosyo ng David Tan tsaka yung iba pang mga pinangalanan. Kay Bangayan na rin mismo nang galing na sa ilang transaksyon niya sa maliit niyang rice business, kalakaran na raw ang paggamit sa farmers cooperatives. Pero sabi ni De Lima, there's something wrong with that na gumagamit ka ng mga farmers cooperatives and then binibigyan mo lang sila ng komisyon. Sila ginagamit mo as dummies. Pinalalakas pa ng NBI ang investigasyon, pero ang Bureau of Customs sigurado na raw na isang David Tan na lang ang pinagtutuunan nila. Doon sa investigation na kanang-conduct namin, process of elimination, isa na lang. Okay. And who is that one David Tan? We're still conducting investigation actually, so I don't want to divulge information about that. Pero is that Mr. Bangayan? I don't want to give information. Patuloy pa rin na pinaghahanap sina Daniel Garcia, Danny Ngo at Willie C. na kasamang napangalanan sa Senado bilang mga umano'y financier sa rice smuggling. Si C nasubpina na at nakatakda ng humarap sa NBI. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.